ginawang entrapment na kunyari, pumunta kayo rito para to register para sa mga alternative na pwedeng gawin nyo. Ayun, pagpunta sa, dinakip na siya. Ngayon, lang daw, within a week daw, mapapauwi na siya ng Pilipinas, madedeport na siya. Esther's 3 adult children grew up in Lancaster, and her youngest daughter, Sandra, is a U.S. citizen. They say Sandra was helping her mother through the green card process as her sponsor when they received a notification from ICE to appear and register for an Alternatives to Detention program on August 4th. The family says when Esther showed up for the meeting, she was detained and immediately transferred to a detention center in Clinton County. The family says Esther could be deported within weeks, and they're now raising money for good legal representation. Yun! Laing ganun yung opening eh. O yan na. Kasi, wala naman tayong ibang opening na pwedeng gawin eh. Okay na nyo? Kagahapon, maulap. Ngayon naman, maaraw. Ay naman. Pero, medyo nalulungkot ako. Kasi may mga nakikita na kami ng asawa ko na nagbabrown na yung mga dahon. Ibig sabihin, andyan na. Fall na. Oh my goodness! Bad trip. Tapos nakagad yung summer. Ganun lang kabilis. Pero kanina napanood nyo ba yung laban ni, sabagay, madaling araw dyan sa Pilipinas, no? Nakikinig ako sa, laban ni Alex Ayala. Galing sana magaling yung bata na yun, Kaya lang wala natalo siya. Talagang puro tumalo sa kanya, puro error niya. Pinapakinggan ko lang Yun ang pinapanood kasi nasa trabaho tayo. Pinapakinggan ko lang sa, merong yung mga announcing, yung mga play-by-play, ganyan. Wala, siya. Magaling yung kalaban sa matindi yung depensa. Shit, akala mo expert. Hindi ako expert. Lang tayo Nakikisaw-saw lang tayo. Hindi, pero sumusuporta kasi tayo sa atletang Pilipino. Kaya tayo nanonood. Hindi dahil nakikiuso tayo. Kailangan sumuporta tayo sa mga atletang Pilipina. Ngayon, susundo na naman tayo sa asawa ko. Iniisip ko kung paano na mangyayari sa amin sa pagka-winter. Merong isang naiba sa galawan namin kasi yung anak ko na isa, yung panganay, high school na. Ngayon, yung school niya, lumayo pa sa school ng bunso. Yung school naman nila dati, merong kadikit na high school, yung Crocus. Hindi pa niya ginawa na doon na lang din pumasok. Ayaw niya raw doon kasi basta hindi ko alam kung ano dahilan niya. Pumunta pa siya sa ibang high school sa Nilin. Ngayon, iniisip ko, okay lang nung umpisa, hindi ko iniintindi. Kasi, sige lang, hatid lang kita pag Inaalaala ko, pagka sobrang lamig, hinahatid ko sila. O paano ako ngayon maghahatid? Kung magkahiwalay sila, tapos papasok ko, dinalita ko ng todo. Saka ako lang naisip busit. Pero ganun talaga, na tayong magagawa dyan. Pero maganda naman yan, sinasanay na namin siya mag-bus. Kasi mga high school dito, kailangan na nilang mag-bus. Kailangan nila mag-practice, mabuhay na mag-isa kasi high school na. Yun ang dapat nating i-instill sa utak ng mga, dati nung tayo, alam mo naman, mga batang 90s mga tigasin tayo Kumbaga, hindi tayo binibaby ng mga magulang natin. Ewan ko ako lahat kasi ako ganun Kailangan matuto rin sila, yung mga anak ko, na kailangan lang tumayo ng sarili. Kasi yun ang rito sa Canada. Teka, baka mahaba na naman yung intro ko Nakita niyo naman yung pinapanood ko sa inyo kanina sa simula, di ba? Isa na namang kababayan ang mapapauwi ng Pilipinas dahil sa kawalan ng status. At matindi nito, deportation. Hindi siya yung yung uuwi lang na hindi tulad ng mga kababayan natin sa Canada na mapapauwi lang. Hindi, di-deport siya. Dahil, yun nga, yung sa pinapanood ko. 25 years na siya dito. Nagkaroon na ng anak, 3 anak. Isa nga doon, US citizen na Kaya lang, ang problema, Lancaster, Pennsylvania, USA, yung nakatira si ate. Ngayon, okay naman daw. Walang problema. Hindi naman daw sila inaano ng ICE. Alam niyo yung ICE, di ba? Yung parang nag-aano sa mga deportation ng mga illegal sa US. Hindi naman daw siya inaano. Namatay nga raw yung yung asawa. Kaya dun sila parang natakot na baka bigla na lang madampot, walang
walang sasaklolo sa kanila, wala yung asawa niya na, patay na. Ngayon, inattempt na i-apply ng green card ng mga anak niya. Ngayon, ginawa parang entrapment ng ICE. Ginawang entrapment na kunyari, pumunta kayo rito para to register para sa mga alternative na pwedeng gawin nyo para makakuha kayo ng green card. Ayun, pagpunta sa ng ICE, ayun, dinakip na siya. Ngayon, within a week daw, mapapauwi na siya ng Pilipinas, madedeport na siya. Kawawa rin, ano? Isipin mo, 25 years na siya rito, tapos bigla ngayon ka lang babalik sa Pilipinas. Diyos ko po. Ang nakaka-off dun sa story nila, yung kakaiba. Ano ba yan? Nag-GoFundMe pa sila ng pamilya niya. Yung GoFundMe, yung parang parang website na kung meron kang gustong ipunan, hihingi ka sa tulong ng community. Mag-ano sila doon, magdo-donate sila, ganyan. Ngayon gumawa sila ng GoFundMe para sa lawsuit, para nga makatulong sa pagiging sa pag-stay ni kababayan sa US. Yan ang problema. Sa pagka pinanood niyo yung sa video na yon, lalagay ko yung link sa baba. Panoorin niyo yung video niya yun, tignan niyo yung mga comment, puro negative. Kasi sinasabi, illegal Illegal ka na, ilang taon ka na sa bansa na yan. Bakit ngayon lang kayo mag-aasikaso ng inyong pagiging legal, di ba? Ang haba ng panahon para pwede kayong maging green card holder, pwedeng maging US citizen, di ba? Kaya lang hinintay nyo pa na mangyari to. Ngayon, ayan na. Nadampot na si mother. Ang problema pa nun, yun, sila GoFundMe. Dami nagsasabi, yung mga comments doon, ang harsh talaga. Baga parang hindi sila sang-ayon sa ginagawa nila na ngayon kayo humihingi ng tulong, nagpapadonate para sa mga wala ba kayong mga ipon? Wala kayong sariling ipon para ayusin yan. Tapos yung pagiging illegal, gagawin natin ino-normalize natin at gusto nyo tutulungan pa namin kayo. Illegal kayong nag-stay dito ng 25 years. Ganun yung mga comment. Galit na galit talaga yung mga comments. Pero may point naman yun, yung mga comment na yun. Kasi sa 25 years, illegal ka. Meron nga isang nag-comment dun na sabi, siya na nag-i-stay dito ng 25 years as illegal. Merong isang hindi ma-approve na imigrante para makapunta sa US dahil sa islat niya. Ewan ko. Yun yung sinasabi ng Pero may tama naman yun, di ba? Kasi sa totoo naman, illegal siyang nag-stay sa US. Kayo, anong masasabi niyo dun sa sitwasyon na yun? Tama ba na manghingi pa sila ng GoFundMe para makatulong sa kanilang nanay or kay ate na para makapag-stay pa sa US, makakuha ng green card, ganyan? O tama lang yung ginawa ng ICE na i-deport na siya dahil nga sa kanyang status na pagiging alien sa bansa nila? Well, comment nyo sa baba. Walang away ha, baka may mag-away. Kadalasan sa mga nagko-comment sa akin, mga galit sa mundo Relax lang tayo sa comment section. Healthy discussion lang para makakapulutan ng aral yung mga comments natin sa baba. Pero yun, yeah, kahit saan ka ngayon mapunta, kung gaano pa kahirap yung iyong sitwasyon, lagi tayong dumaan sa legal. Kung nasa UK ka man, nandito ka sa Canada na mawawalan ka ng status, ganyan. Nasa US ka na mawawalan ka ng status. Lagi tayong sumunod sa kanilang batas, sa batas ng mga bansang tinutuluyan natin kasi nakikitira lang tayo sa kanila. Igalang natin ang batas ng ating bansang tinitirahan. Yun lang. I thank you. Pasensya na tayo makapag-focus. Alam na, focus tayo sa sa kalsada.
Baka meron na naman mag-comment na galit na legal niyang ginagawa mo kasi hindi ka nakapokusadan. Wala po akong hawak, talaga nagdo-drive lang ako, nagsasalita lang ako. Yun nga lang kung ano-ano lumalabas sa bibig ko. Kaya, sorry. Sige na. At nandito na ako sa opisina ng aking asawa. Ayoko magsalita pag nandito yun May nagko-comment yun sa akin Sige na. Like, share, subscribe yung mga alam nyo na Sige na, paalam.